kung itinatago ito sa bayan, itinatago sa inyo, nakapagbibigay po sa amin ito ng duda na hindi tama ang paggamit sa perang ito. Yes, bantayan rin natin ang COA report kung anong findings nila. Pero ang general panawagan ko dyan, huwag na po tayo mag-imbento ng kategoryang near poor. Kasi sa laki na nga ng kategorya natin ng mahihirap o real poor, tunay na mahihirap, tunay na naghihirap. Ang laki na ng segment na yun. Bakit ako nag-imbento ng segment sa ibabaw nila? Nasasabihin ko near poor, tapos bibigyan ko ng ayuda yung near poor. So yung kaya ko palang ibigay na ayuda sa near poor, ibigay ko na ayuda sa tunay na mahihirap. Ganun lang dapat kasimple. Kasi yung figures, yung pinaniniwalaan nilang 16%, hindi po ako sang-ayon doon. More than 16% po ang below our poverty incidence rate sa mata ko, sa tingin ko. Senador, yun hong hindi maitatanggi na ginagamit sa politika itong mga programang ito sa ngayon. Siguro ho kayo din nakakapanood kayo ng mga post kung saan naandoon po mismo ang ilang kongresista at meron nga din po manaka-naka senador na naandoon sa distribution nitong cash, itong kanilang ginagawa cash aid payout activity sa iba't ibang distrito. Tama yan, Ted. Kasi ang nangyayari, ang office ng congressman or office ng senador ang nagtutulay para madala ang AIX doon sa locality. Kaya sometimes nandun personally yung congressman or senador, sometimes nagpapadala sila ng representative or sometimes nagpapadala na lang sila ng litrato ng activity para makita po nila. Patas kaya ito, sir, na mga gantong gawi? Kasi yung DSWD sa kanilang mga press release, mahigpit na pinagbabawal ang presensya ng mga politiko during the cash aid payout activity. Mukhang na-relax na siguro nila yan kasi alam ko marami na nag-a-attend ng AIX payout. At meron din pong AKAP payout, sir. Kasama na yung card. Zero knowledge ako sa AKAP at saka sa card. Sorry, pagdating dyan, talagang nagtatanong lang din ako dyan. Ano ba yung card na yan? Ano yung AKAP? Actually, kung magre-research pa tayo, 4 na programa yung na-announce nun . Nalimutan ko na lang kung ano yung 2 pa. Oo. Kasi sir, meron pa tayong tupad By the way, yung tupad po, ganun din ang sabi. Maaari kang tupad ang iyong programa pero kulang pa rin yung kinikita mo, ikaw near poor pa din na maaari ka makakuha at the same time nitong tulong mula pa rin po sa AKAP o sa card. Ang tupad ang tupad sa pagkakaintindi ko, ito po yung mga naghahanap ng trabaho. Actually, maganda nga ang tupad. Mas maganda nga yan sa theory kasi nga pinagpapawisan mo yung perang ibibigay sa iyo . Kasi tatrabahuin mo yon. Cash for work. Yung AIC, cash for work. Talagang magpapawis ka talaga, magtatrabaho ka, tapos ang naging temporary employer mo ang gobyerno. Kasi parang gano'n, hindi ako makahanap ng trabaho sa private, gobyerno, tulungan mo naman ako, handa naman ako pagpawisan yung ibabayad nyo sa akin, tupad yun. So yun. Si AIX, kapalit yun. Talagang hingi ka ng pera doon. Pero kailangan mo sabihin ano yung problema mo na na-encounter ngayon sa buhay mo. Yun yung crisis situation. So, iba po yun. Kaya on paper, mas maganda yung tupad. Actually, on paper. Kasi sana nangyayari talaga sa katotohanan. Although nakita ko rin naman, may balita rin sa akin na kunyari doon sa lugar na binabaha, pinalinis nila sa mga classroom o sa mga evacuation center, mga tupad recipient. Tapos binayaran na yun yung mga tupad recipient. So talagang pinaghaguan din nila yan, pinagpawisan po nila yan. Okay. Senador, ito po mga programang ito, particularly po for peace,
at itong mga tulong pinansyal sa mga umano'y mahihirap ay tugon para po maibsan, mabawasan po ang paghihirap at mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Dito po sa pinakahuling survey na higit 50% ang nagsasabing sila po'y mahirap pa rin. Ano ho ba ang inyong assessment dito? Kung totoo po na ito ay para sa mga mahihirap sa laki ng perang ito, bakit ang dami pa rin nagsasabing mahirap sila? Correct. Kaya number one nga, ganito nga. Huwag na tayo mag-imbento ng mga 20 plus billion pesos na programa para sa mga hindi mahihirap pero malapit na sa kahirapan. Huwag na tayo mag-imbento ng ganun. Kung can afford din pala tayo, ilagay na natin yung sa tunay na mahihirap at malay mo. Yan lang naman, Manong Ted, ang goal nito eh. Malay mo, maalis na sila sa kahirapan, makagraduate sila ba? Yan yung objective nito. Sana kung ano yung problema nila ngayong araw, ngayong mga panahon, matawid sila. Para matawid sila, parang binibigyan mo sila ng oras para lang maka-take off sila. Yan yun. So, tatanungin ngayon natin yan sa 40s. Tinanong ko na rin yan kung meron bang nagagraduate Ang sagot sa akin, meron pong nagagraduate, pero marami daw ang nasa waiting list at papalit dun sa mga gagraduate. So, ang tanong ko, kung naka-akap ka sa near poor, paano yung naka-waiting list sa real poor na 4Ps? Dito mo na lang binigay sa mga naka-waiting list. Diba? Mm-hmm. So, tama, sana si DSWD, i-simplify na nila ang mga programa sa mga mahihirap, i-simplify nila ang trabaho nila, kaya hirap na hirap sila sa trabaho nila. Kasi sa manpower pa lang, ilang manpower ang kailangan mo ngayon dyan? Hiwalayin mo pa si AKAP manpower mo kaysa sa AIX and 4Ps manpower mo kasi ibang segment tao ang siniservisyohan nun. Ibuhos na natin kung ano man lahat ng resources na pwede natin, ibuhos natin sa tunay na mga mahihirap. Tapos ang programa ay sana maahon sila sa kahirapan. So anong ending dapat doon? Dapat the meantime na sinusustentuhan ka ng gobyerno, number one, merong natututo ng skills dapat yan. Kung hindi si beneficiary, anak ni beneficiary o kapamilya ni beneficiary, para ito naman ay maka-empleyo para makatulong sa pamilya niya. So yun tapos at hirap na hirap ka ngayong panahon, tutulungan ka ng gobyerno, makatawid ka sa next month, tapos kung healthy ka na, kumilos ka naman. Maghanap ka na ngayon ng trabaho at or bigyan mo ng abilidad o skill ang sarili mo. Tinutulungan ka lang ngayong pansamantala. Kaya nga merong 3-month, Ted yun may 3-month disqualification yun may 3-month disqualification. So, ganun po yun. So, ang pakiusap ko lang sa DSWD, simplify your programs, focus on the real poor. Tama na yung mga invento ng near poor. Kasi ang dami ng real poor. Manong Ted, may binanggit ka na survey, 50% plus ang sinabi nilang self-rated poverty. Ang layo niyan sa official figure na sa mata ng gobyerno na mahihirap na gusto niyang tulungan sa anti-poverty programs niya. 1/3 lang yung sa mata ng gobyerno. Ako ang feeling ko, wala akong scientific survey, pero ang feeling ko 40 to 45% yung mahihirap. Ang sabi ng survey mo, 59% ata, 50 plus. So yan na lang po, pakiusap natin sa DSWD, ang pagdating nga sa plenary sessions, kasi naumpisa na natin sa committee, except that hindi po ako naka-attend sa lahat ng committee hearings, so umpisahan ko na yung tanong doon, itutuloy natin sa plenary ngayon yon. Tapos, makaklaro pa natin na kung wala namang AKAP, sa bill na pinag-uusapan namin sa plenary, wala yung AKAP, kukuha tayo ng commitment na wag nang masingit yung AKAP sa BICAM. And then, ang pakiusap natin sa DSWD, if ever isingit yan sa BICAM, dapat tanggihan na ng DSWD. Pwede naman tumanggi ang ahensya ng gobyerno Hindi naman sila slaves ng mga mambabatas na gusto namin ito. Pwede naman nilang sabihin, number one, hindi na namin kaya yan. Punong-puno na yung plato namin. Number two, masisira ang rasyonal ng aming mga anti-poverty program kasi nag-iimbento pa tayo ng isang kategorya na hindi naman poor. Tatawagin nating near poor. Ayaw na namin yan.
pwedeng tumanggi ang ahensya ng gobyerno. Yan ang dapat kalaruhin natin. Hindi lahat yan sila puro puppet lang na yes sir, yes sir. Hindi dapat pwedeng yes man lahat sa gobyerno. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.